Naniniwala ba kayong totoo ang aswang? Mag-iingat mga inday sa daan at baka madapa. Opo, auntie. Uy, magdala kayo ng pangdepensa ha. Baka magpakita yung sinasabi ng mga bata. Tayo naman atakihin. Hi po SMCE family. Ako nga pala si Melay. Silent listener po ako. Andito ko po napili na ibahagi ang aking experience kasi simple and real po ang mga kwento ninyo. Bagaman short story lang po ito, Sir Alex. Hindi po ito kwentong kingkoy kaya sana ma-share nyo rin po ito. Gusto ko sana ibahagi itong creepy experience namin sa aswang way back 2006. Ganito po ang nangyari. First year high school kami nito. Mula elementary. Classmate ko na si Ana hanggang high school. Bali 4 po kaming magkakapitbahay noon. Ang nagkataong mag-classmate pa rin pagtungtong ng high school. At nga pala, ang kapitbahay po sa amin ay hindi po magkakalapit ang bahay kasi probinsya. Ang bahay nila Ana, siya yung medyo malayo sa amin. Likod pa kasi ang sa kanila. Describe ko lang po ang lugar. Marami po itong malalaking punong kahoy sa palibot. Tulad ng mga balete, akasya, mangga, at kung ano-ano pa po na matatanda pa sa aming mga magulang. Ang iba nun, matanda pa sa aming lolo. Ang mga kwentong kababalaghan, hindi po pinapansin sa amin noon. Sanay mga tao, normal na lang baga dahil madilim ang lugar. Yung isang kapitbahay namin, napagkakamalan pa yun na aswang kasi laging lasing. At may mga pagkakataon na nakakatulog ito sa gitna ng daan. Ayon, hindi naman po siya kinain ng aswang. At yun na nga po. Meron kaming project sa school noon. So 4 kami sa group na magkakapitbahay lang. Nagkasundo kami ng aking mga classmate na sa bahay nila Ana gawin ang project. Basta wala pang 10:00 ng gabi umuwi na kaagad. Huwag na magpa-10:00 gabing-gabi na yon. Opo nanay. Matapos maghapunan, nagkita-kita na kaming 3 sa kalsada malapit sa amin na kung saan may maliit na tindahan. Mga 7:00 pa lang pasado ng gabi noon. Walang problema sa mga magulang kasi puro kami magkakapitbahay. Payag sila na doon gawin ang project kina Ana. So nagtungo na kami. Tahimik, malamig, at maliit ang daan paakyat sa kanila. Burol pa po kasi yon. Walang ilaw sa kalsada kaya madilim. Meron sa unahan isa sa kapitbahay namin na sadyang ginawa nila upang may ilaw sa kalsada. Pagdating namin sa may bandang balete, ewan ko ba parang nagiging sobrang malamig pakiramdam ko sa bahagi na yon. Hindi lang ako nagsasalita pero first time of my life nakaramdam po ako ng parang natatakot. Ngunit hindi po ako nun nagpapahalata sa kanila para hindi sila matakot. So, nakarating naman po kami ng maayos kina Ana. Agad na naming ginawa ang project at yun, masaya naman po kami. Mag-aalas 9 na kaya nag-aya na silang umuwi. Sa bungad ng kanilang tahanan, habang kami nagpapaalam kay Ana, meron pong dumaan na tiktik. Subalit hindi naman po kami natatakot nun kasi nga sanay na kaming makarinig ng ganun sa amin. Palagi po yun nadaan tuwing alas 9 o kaya alas 10 ng gabi. So naglakad na po kaming 3. Mag-iingat mga inday sa daan at baka madapa. Opo auntie. Sagot namin sa nanay ni Ana. Masaya pa kaming nagkukwentuhan. Bago makarating sa puno ng balite, natahimik kami. Nagtataka ako kasi mayroon pong kulay itim sa daan. Nakikita namin kasi maliwanag ang buwan ng gabi na yon. Sa unang tingin, para lang talaga siyang sako. Hindi namin pinansin iyon kasi nga baka may mga tao na kung minsan iniiwan sa tabi ng daanan
ang mga sakong ginagamit nila sa pag-harvest ng mga mangga o kaya'y gulay. Farm area po kasi yung lugar namin. So habang papalapit kami sa bagay na yon, nagtaka na lang ako kasi bigla na lang umusad yung sako. Inakala ko pang ang hangin lang pero wala naman pong hangin that time. Bali hindi pa rin namin pinansin, patuloy lang sa paglalakad. Gumalaw na naman ito at dito dahil nga medyo malapit na kami, nakita naming parang aso siya na kulay black. So wala pa rin po yun sa amin, diretso pa rin ng lakad. Noong malapit na talaga kami sa kung anumang bagay na yon na tila ba gumagalaw, muli ay umusad na naman ito. Sobrang nasyak ako, napahinto kami dahil ang inakala po naming sako o kaya'y aso ay isa palang babae na nakadapa sa daan. Babaeng mahaba ang buhok na para bang gumagalaw yung mga buhok niya lumulutang. Gumapang siya sa lupa papunta sa amin ng dahan-dahan at pahinto-hinto. Matindi po ang aking takot. Hindi nakapagsalita sa aking nakita dahil tao pala na may kakaibang itsura. Sa isip-isip ko ay aswang ito kaya bigla po akong tumakbo pabalik sa bahay nila Ana. Hindi ko na naisipan na hilahin ng aking mga kaibigan basta ang nasa loob ng aking utak noon ay mailigtas ko ang aking sarili. Pero narinig ko naman po na nagsitakbuhan din ang dalawa. Nandoon sila sa aking likuran, pumakaripas din ng takbo pabalik sa bahay nila Ana. Lahat kami noon ay nadapa sa lupa pero nakatayo rin naman kagad. Wala na kaming tsinelas noon hanggang sa makarating sa bahay nila Ana at hingal na hingal. Takang-taka naman sila at gulat na gulat. Bakit daw kami nagsikaripasa ng takbo, namumutla at nanginginig? Ang unang pag-aakala nila, may humabol sa amin na masamang tao. Agad nila kaming pinapasok sa loob ng bahay noon pagkatapos ay nilak ang pintuan. Doon pa lamang kami nakapagsalita at ayun na nga, ikinuwento namin sa kanila ang aming nakita sa may malaking puno ng balete. Sabi ng nanay ni Ana, baka sigbin daw o di kaya'y aswang ang aming nakita. Labis-labis po kaming natakot lahat noon na kahit uminom ng tubig ay nabubuhos dahil nanginginig po ang mga kamay naming tatlo. Nang dahil sa hindi kami makapagsalita noon masyado ng matino kasi nga sobrang takot, tinawagan ni tita ang aming mga magulang. Ayun, nagkasundo silang lahat na magtagpo sa may puno ng balite. Sabi pa ni tita, "Uy, magdala kayo ng pangdepensa ha. Baka magpakita yung sinasabi ng mga bata, tayo naman atakihin." At yun na nga po, hinatid kami nila tito sa may balite kung saan nagtagpo-tagpo ang lahat. Pasalamat kami sir kasi wala na po yung aswang. Tinuro namin yung pwesto niya kanina. Ang nakita na lang po ay mga bakas sa lupa. Mga guhit ito na para bang matutulis na kuko. Magmula noon, hindi na talaga kami nagpupunta sa may balete kasi sabi nung isang kapitbahay, bukod sa tirahan daw po iyon ng engkanto gawa ng sobrang tanda na, ilang gabi na umano nilang napapansin na merong tumatambay na aswang sa malaking puno na yon. Medyo nagkaroon pa nga kami ng trauma kasi sa tuwing makakadaan kami ng balete, ayun, makakaramdam kagad kami ng takot. Ang masasabi ko lang po sir, base na rin po sa aming karanasan, aswang is real. But thank God, wala pong napahamak sa amin. Yun lang po at maraming salamat sa pagbabahagi. Second story is ayokong matakot. Good day Sir Alex. Araw-araw po kaming nag-aabang sa programa mo kung may bago bang upload. Naengganyo rin po akong ibahagi ang nakakatakot kong experience sa kababalaghan. Umpisahan ko na po. Malayo sa Kabiasnan ang lugar namin.
Tuwing pupunta sa school, kinakailangan naming maglakad ng ilang kilometro dahil hindi pa po uso ang sasakyan sa lugar namin dati. Lakad lang at bisikleta kasi maburol po yung barangay namin gawa ng nasa paanan po siya ng bundok. Mahirap po ang daanan, makipot, magubat ang palibot at may portion po na matatarik. May madadaanan kang malalaking bato, may mga kawayanan pa na halos tabunan ang daan. Kasi nga po, hindi po siya parating dinadaanan ng tao. Mahirap. Nakakapagod pero nasanay na kami. No choice kasi doon kami nakatira kaya doon talaga dumadaan. Nagsisikap ako noon sa high school para makapagtapos. Kung minsan kahit walang baon, kahit kumakalam ang sikmura patuloy pa rin sa pag-aaral. So eto na nga po. May mga kwento-kwento nun sa isang parte ng dinadaanan namin na ayon sa kanila may kababalaghan umanong nangyayari. Tulad ng nagpapakitang ligaw na kaluluwa, may kabaong at kung ano-ano pa. Dahilan kung bakit iniiwasan namin na magabihan sa naturang parte ng daan. Sa kadahilanan na ayoko pong matakot. Ngunit kung ang mga magulang ko ang tatanungin, ang takot ay nasa isip lamang. Hindi ko makakalimutan ang laging sabi ni Papa, "Huwag kayong magpadala sa mga kwento-kwento dyan, anak. Dahil walang katotohanan yan. Tumanda na lang kami dito. Wala kaming nakitang aswang o kung ano pa mang kalukuhan dyan tulad ng mga naririnig niyong kwento. Pananakot lang yan kaya huwag kayong maniwala." Mga pampalakas loob ng aming mga magulang upang hindi kami magkaroon ng takot kung sakali mang magabihan sa daanan. Matakot kayo sa tao, huwag sa mga hindi totoo. Saad pa ng aking tatay. Hanggang sa isang araw noon, Sir Alex, takip silim na akong nakaalis sa school dahil may activity kami. Kumuha ako ng mga tuyong niyog sa daan, tapos pinabilog ko siya. Pagdaan ko sa isang bahay doon, dahil takip silim na nakisindi ako sa kanila. Binigyan ako ni Aling Minda ng pospro. Gamitin ko daw kung sakaling mamatay ang aking pampailaw sa daan. Maliwanag naman ang buwan, ngunit hindi po ito sapat para makita ang nilalakaran. Baka mamaya, makaapak ako ng ahas na kinatatakutan namin doon, yung tinatawag po na banakon. Nagkalat po kasi sa bundok namin yun eh. At yun na nga po. Madilim na nang dumating ako sa bahagi na kung saan meron pong mga kwento-kwentong kababalaghan. Diretso lang. Naalala ko pa sabi ni Papa, huwag kang matakot sa hindi totoo. Kung minsan ang mga nakikita natin ay guni-guni lang. At habang naglalakad, sa may kawayanan pa lang ang bigat-bigat po ng aking pakiramdam. Iniisip ko na lang, dala ito ng pagod kasi nga marami kaming ginawa sa school. So habang naglalakad, para bang may nakatingin sa akin na hindi ko maintindihan. Basta, first time po iyon mangyari sa akin noon. Naiisip ko ang sinabi ni Papa dati na ang takot ay nasa isip lang. Ngunit ng gabi na yon, iba talaga ang aking pakiramdam. Para bang may nakasunod at parang may nakatingin sa gilid ng daan. Pinilit ko na lang ang aking sarili na huwag magpadala. Maya-maya pa may namataan akong parang babaeng nakaputi sa unahan na nakatalikod. Napahinto ako saglit. Pinikit ang aking mga mata at umasang pagbuka wala na ito. Huminga ng malalim at sabi ko pa sa aking sarili hindi ito multo dahil ayoko pong matakot. Gutom pa naman ako noon kaya pinilit ko talagang iwaglit sa aking isipan ang mga naglalaro na nagdudulot ng takot. Pagbuka ng aking mata, nandoon pa rin ang babaeng nakaputi at nakatalikod sa may damuhan. Hindi ako nagpadala talaga. Sa halip ay nagpatuloy na sa paglakad at nung nakalapit-lapit na tinignan ko siya ng maigi.
Dahon lang pala ng gabi na nasinagan ng buwan. Ay, sabi ko pa sa sarili, tama nga si Papa kung minsan kung ano-ano ang naiisip natin. Pero ang bigat-bigat pa rin po ng pakiramdam ko noon. Ang ginawa ko ay, hindi ko na lamang tinignan at mas pinalakasan ang apoy ng aking sulo na ginawa. Malalaki na ang aking hakbang dahil gutom na rin. Ayoko mang matakot, sir. Subalit nung matapat na sa akin yung sinasabi kong dahon lang ng gabi kanina na nasinagan ng buwan, isa pa lang white lady na nakatalikod. Ayoko sana siyang tignan kaso sinitsitan po ako. Psst. Napatingin ako sa kanya at isang bahagi lang po ng mukha ang aking nakita. Sobrang nakakakilabot dahil bungo po ang kanyang mukha. Nang dahil do'y napatakbo ako bigla. Sa isang iglap, naglaho ang aking pagod at pagkagutom dahil na rin sa tindi ng takot. Ayoko mang matakot kaso napatunayan ko po sa aking sarili na hindi basta kwento ang mga kumakalat sa amin kundi totoo. Nakarating naman po ako ng maayos sa amin. Sinabi ko ito sa aking mga magulang. Una hindi po sila naniwala pero nang makita nila ang aking tuhod at siko ay naniwala na rin sila. Ano kasi, napuno po ako ng sugat dahil ilang beses po akong natalisod sa daan. Idagdag mo pang may mga parte na maputi kaya ayon. Hindi maiwasang madapa. Ganun pa man ay nagpasalamat pa rin po ako na hindi ako sinaktan noong white lady. Nakakatrauma lang dahil ang inakala kong dahon ng gabi isa pala talagang kinatatakutan ng mga tao roon na white lady. Sino ba naman hindi matakot? Makita mo ang bungo na mukha. Tapos sitsitan ka pa, di ba? Matapos noon, nilagnat po ako ng ilang araw. Pero salamat sa Diyos, nawala rin naman noong nagpatingin ako sa magtatawas na papa ng aking classmate. Magmula noon, hindi na talaga ako nagpapagabi sa bahagi ng daanan na yon. Dahil ayoko po maulit na matakot. At yun lang po, Sir Alex, may babahagi pa po ako. Abangan niyo lang po sa susunod. Ako nga pala si May ng Aklan. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating mga members, no, mga kaibigan na walang sawang sumusuporta po sa atin kahit sa ganitong paraan po. Ayan, unang-una binabati natin si Sir Jim Semilia, 32 months member na. Jaber Amindato na 3 months member na, thank you sir. Susan Dorn na 7 months member na, thank you ma'am. Kay Story Hike Subtotsky na 36 months member. Kay Jonizel Alviola 27 months, Cheng's Channel 16. Kay Samantha Cruz na 7 months member na. Ayan, thank you po ma'am Samantha Cruz dahil sa kanya po yung pinakamahal na member, no? Idol ang tawag. Thank you po. Kay Luis Elmido na 26 months member na, Rancid Horror Story 7. Kay Jeffrey Bunyad 26 months member na. Rose Kim na 18 months member na. Mike 33 months. Last but not the least kay Madam Rosary Jayarante 9 months member na. Ayan, maraming thank you po sa inyong lahat mga kaibigan sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programa. Siyempre yung show ng support sa pamamagitan ng membership. Again, taus-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat and advance Merry Christmas. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.